Sa videong ito ay inyong matutunghayan ang nakakakilabot at nakakapanindig balahibong eksplorasyon at investigasyon sa abandonadong kastilyong ito. Maaari ba naming malaman ang iyong pangalan? Ang kastilyong ito ay ang Riverstone Castle na matatagpuan sa Argao, Cebu. Ayon sa aking research, nabuo ang kastilyong ito taong 2002 ng dalawang magkapatid, si Edgar at si Edsel. Ang disenyo ng kastilyong ito ay katulad ng mga kastilyo sa England. Ito daw talaga ay bahay bakasyonan ng pamilya. Pero kalaunan, napagpasya nilang gawin itong resort. Naging mini zoo din ang kastilyong ito. Meron silang iba't ibang uri ng ibon, buwaya at mga ahas. 4 na taon na nakakaraan nang may mag-post sa social media kung gaano kaganda ang resort na ito. Pagkatapos nun ay hindi na nasundan pa. Sinasabing ang kastilyong ito ay pinamumugara na rin daw ng mga makakamandag na mga ahas. Yung ano, ay. Liko. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Butas. Mga boses sa loob ng kastilyo, pagpaparamdam ng mga engkanto at aparasyon ng babaeng nakaputi. Yan ang ating aalamin kasama ang Cebu Ghost Hunter na si LG. Demonyo. Tingnan mo daw yung mahapdi yung likod ko. Tapos, Tingnan mo, Atol. kung merong scratch. Oh, yo! Ay, meron. May scratch, Bro J ng Cebu Ghost Hunter's PH. Oo. Okay. So, bantayan mo yung tinatayuan mo. Baka mag-scratch ka dyan. Tigundong din. At syempre, ang aking partner, si Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire. Jeff, ikaw ba yan nasa taas, Jeff? At ang inyong lingkod, si Norel Dash Trip ng Hellfire. Dito lang agad. Yung mga pakiramdam ko. Kanina pa ako. Nandito ako. And then lumipat ako dito dahil feeling ko talaga meron akong kasama. Tulad ng madalas nating ginagawa ay papasukin natin ito nang may iba yung pag-iingat. Dalawa kami ni Black Sheep Ghost Trip at very challenging ito dahil ito ang unang beses na papasok tayo sa abandonadong kastilyo. Oo nga, no? Ilakad natin. Siguro lagyan natin ng bigat. Sige. Tapos dahan-dahan lang din bang mamaya may pumulagan. Kasi ahas talagang kalaban natin dito. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Oo nga, ayan din. Butas. Ayan, may balot na ahas. Guys, balat ng ahas. At dito nga, bumungad na agad sa amin ang pinagbalatan ng ahas. At indikasyon nga ito na kailangan namin magdoble ingat. Kailangan rin namin tingnan ang bawat kisame dahil baka nandun lang din sila nagtatago. Hindi na ako nagpo-focus sa paghahanap ng multo. Sa ahas na eh. Oo nga eh. Kasi itong mga tabla na to hindi malabong may ahas din sa ilalim yan. Tama. Sa mga kahoy, ayan tulad na yun. Tumba na yung lamesa guys. May butas sa gitna, baka mayroong ahas doon. Tingnan natin. Dito sa mga ganito, no? Ito dapat may pamalo tayo. Basta mag-ingat lang tayo, pasukin natin ang ilalim. Oo. Dito ay napagpasya na rin naming babain ang ground floor. Kailangan rin kasi nating mapakiramdaman at maobserbahan ang mga nangyayari dito sa tuwing sumasapit ang oras ng kadiliman. Grabe, ang ganda dito. Tingnan nyo. Grabe, matyaga yung gumawa nito.
Ito may aso. Maya-maya pa nga sa aming pag-iikot sa ground floor area ng kastilyong ito ay niradyo na tayo ni LG ng Cebu Ghost Hunters PH. At nag-aalala nga ito na baka kung ano mangyari sa amin sa loob. Sa entrada, tol. Niraradyo tayo ni LG ng Cebu Ghost Hunter kasi nga delikado talaga dito yung mga ahas. At pagkatapos nga namin sa ground floor ay dumiretso naman kami sa basement area. Dito ay may nakita kaming instrumento na ginagamit sa musika. Ang tawag sa instrumentong ito ay harp. Ngayon naman ay tutugtugin ko ang Tiptoe Through the Tulips ni Tiny Tim. Kayo nang humusga. Ano sa palagay nyo? Yun, may pamalo na tayo guys. May pamalo. Ito, yung butas na nakita natin kanina. Pwede rin talaga na exhaust o, di ba? Tagusan ng hangin para hindi Tama. masyadong kulog tong baba na to. O, pwede rin Exhaust nga talaga yan, tol. pwede rin kasi nakita tayo ng kabitan dun sa taas. Pwede rin dyan nila pinapadaan yung order. Pagkain, na oo. nanggagaling dito sa baba. Oo, tama. Tama? Oo. Okay, yun. At nalaman nga namin na minibar pala ang basement. At para mabilis maihatid ang mga in-order ay mayroong butas kung saan pinapalusot ang mga pagkain. Tapos doon nakalagay yung mga alak. Oo. Yan. Ito yung mga... Pwede. And flowers will spray real clear. Tol, dito siguro nakakulong yung buhaya. Meron palang guard dito eh. So, safe tayo. Hindi maintindihan yung kakasulat dahil sa fonts niya. At sa pag-iikot ay mas nangibabaw pa nga ang takot namin sa peligro na dulot ng mga ahas. Malayo ang ospital at siguradong may kalalagyan kami kung isa sa amin ang makakagat nito. Ngayon ay kailangan na naming bumalik sa aming mga kasama para maghanda naman sa gagawin naming investigation. Kailangan nating umakyat. Akyat na tayo. Balik na tayo sa kanila. Safe. Sa aming gagawing investigation ay gagamit tayo ng tinatawag na Estes method. Ang Estes method ay isang paranormal investigation technique na sumikat at dinevelop ni Carl Pfeiffer sa kanyang investigation sa Stanley Hotel at Estes Park, Colorado. Ang sino mang magpepresenta ay kailangan piringan ng mata at magsusuot din ito ng earphone na nakakonekta naman sa SV7 spirit box na siya namang pakikinggan niya. Kailangan ay alisto at focus dahil kailangan niyang sabihin ang mga naririnig niya habang ang iba naman ay nagtatanong. At bukod sa Estes method ay gagamit pa tayo ng mga equipment tulad ng REM pad na nilagay ko naman sa hallway papuntang minibar, music motion sensor na nakatapat naman sa pinto at bell na nakasabit naman sa pinto kung saan nakatapat ang motion sensor music box.
Maaari ba naming malaman ang inyong pangalan? Thank you. Salamat. Thank you. Sa unang bahagi pa lang ng aming pagtatanong ay mayroon na agad na detect ang ating motion sensor. Pansinin din natin na tila ba may orb na dumaan sa likod ni Black Sheep Ghost Trip papuntang pinto kung saan naman nakatapat ang music box. Maaari ba naming malaman ang inyong pangalan? At dito nga ay mas makikita pa natin ang bagay na dumaan sa likod ni Black Sheep Ghost Trip. Kayo na ang humusga. Panoorin na natin ang full video. Okay lang ba na nandito kami? Hindi. Bakit hindi? Maaari ba naming malaman kung sino ka? Dati ka bang nakatira dito? Sige. Ano po ang ibig sabihin nyo ng sige? Matagal ka na po ba dito nakatira? Ikaw ba ay matagal na naninirahan dito o isang ligaw na kaluluwa? Ako man na. Siya daw yan. Sinong ikaw? Siya yun. Kaluluwa? Tumunog hindi. Tumunog ang bell. Tumunog hindi. Tumunog ang bell, narinig ko. Oo. Ikaw ba yung nagpagalaw ng bell? Hindi. Kung ganon, sino? Tama? Tama. Tama daw. Pwede mo bang ulitin ulit? Oo. Sige. Ano ulit? Pwede ka ba magpakilala sa amin? Kinikilabutan ako. Malapit ka ba sa akin ngayon? Narinig niyo? Pwede mo bang sabihin kung nasaan ka ngayon? Jeff. Jeff. Jeff ba ang pangalan mo? Oo. Jeff? Correct. Jeff, matagal ka na ba dito? 20s. 20s? Simula nung na-abandon to? So matagal ka na pala dito, Jeff? Tagal. Ilang taong ka na nung pumanaw ka, Jeff? Nagarito ka ba sa lugar na to? Sa likod ko. Sa likod ko? Katabi ka ni Black Sheep Ghost Trip? Yan ba ang ibig sabihin mo? Pwede mo bang sabihin yung pangalan ko? May kasama ka ba dito? Ikaw, Jeff, ikaw ba yan nasa taas, Jeff? Oh. Ayan ba yung sign na pinaparating na sa amin?
Jeff, bukod ba sa'yo, may kasama ka pa dito? Madami. Ilan kayo, Jeff? Masasabi mo ba kung ilang kayo? Siyam. Pwede ka bang magbigay pa ng ibang pangalan bukod sa'yo? Sophie Carl. Suki, Carl, Sophie. Sophie. Ano pa? Sophie and Carl. Glenn. Lynn. Lynn. Ano pa? Bing. Bing, 4. Ano pa? Tumunog yung motion Siyam. sensor. Siyam. Hindi pa siya yun, Jeff. Maximo. Maximo, 5. Ano pa? Sino pa yung 3, Jeff? Turso. Sino pa kasama mo? Nalito. Roseanne. Sino pa yung isa, Jeff? Saglit. Sa palagay mo, Jeff, masaya ba kayo dito? Kailangan nyo ba ng tulong? Yes. Maaari bang malaman namin kung anong klaseng tulong? Meron ba kayong... Dasal. Sige, Jeff, ipagdadasal namin kayo pagkatapos namin kayo makausap. May mga ilang katanungan na din kaming gustong malaman. Good. Jeff, matagal ka na. Jeff, ikaw ba'y namatay sanhi ng aksidente? Jeff. Ano ang kinamatay mo, Jeff? Ano ang sanhi ng pagkamatay mo, Jeff? Sinakal. Sinakal. Sino ang sumakal sa'yo, Jeff? Siya. Sino siya? Kasama mo ba ngayon ang sumakal sa'yo? Jeff? Amen. Anong ibig sabihin mo amen? Dasal. Oo, Jeff, ibibigay namin yan sa inyong lahat, hindi lang sa'yo. Lahat kayo ay aming dadasalan bago kami umalis dito. Jeff, may mga ilang katanungan pa kami. Usok. Meron pa bang, Jeff, meron pa bang ibang gustong kumausap bukod sa'yo? Meron pa ba silang, yung mga kasama mo, meron pa bang gustong Sabihin. parating sa amin? Saan ka ba banda namatay? Diyan ho. Saan? Dati ka bang katiwala dito? Diyan ho. Dito lang ba? Kami. Jeff, ano Sabi ba? ko na yun. Jeff, anong kaugnayan mo sa castle na to? Joseph. Bakit nandito ka? Joseph, siya yung siyam. Stop. Si Joseph. Stop. Bakit Joseph? Magandang gabi sa'yo, Joseph.
Bullshit. Sino yung bullshit? Ikaw ba'y galit sa amin, Joseph? Nakakairit ka. Kami ho ay mag-aalan ng dasal sa inyo para makatulong. Bakit po kayo naaasar, Joseph? Mangmang. Joseph. Okay, so meaning si Teka lang. Iba to. Business ulit. Pwede ka ba magpakilala sa amin? Hindi na ikaw si Jeff? Oo. Ano pakilala ka? Jeff. Jeff. Okay. Jeff? Sino tong si Jeff? Si Joseph? Siya rin ba siya? Siya mo sinasabi mong kasama mo dito? Kinikilabutan ako. Gusto mo ba yung taas? Kinikilabutan ako. Sobra. Jeff, pwede mo bang sabihin? Follow me. Saan? Amen. Okay, so linawin niyo po. Ha? Linawin niyo po, sino si Joseph? Siya ba ay mabait? Kalma lang. Bigyan natin ng time. Saka ito, napapansin. Seryoso. Papansin ko dito. Parang na merong gustong ibang pumasok. Sa din din naman natin. Parang gusto nila. Matakot. Sino matakot? Siya. Ako ba yun, Joseph, ang tinutukoy mo? Si Noriel ba? Pwede mo bang sabihin ang pangalan niya? Parang demon. Hawakan niyo to. Tara na. Kalma. Rel. Tigil mo. Okay ka lang? Sige. At dito nga sa huling bahagi ng aming pagtatanong ay hindi ko na talaga nakayanan pa. Ang kilabot. Namamanid na ang balat ko sa muka at nangihina ang aking mga tuhod. Indikasyon ito para itigil na namin ang ginagawa naming pakikipag-usap. Sobrang takot para sa sarili ko at para sa mga kasamahan ko na kung sakaling may mangyari man ay walang tutulong para sa amin. Ano man ang dahilan ng pagsara ng kastilyong ito ay mananatiling palaisipan para sa atin. Sino-sino kaya ang pangalan na nabanggit at ano kaya ang kaugnayan nila sa kastilyong ito? Ako si Noriel Gastrit ng Hellfire. Hanggang sa muli.